Gospel Reflection ngayong Sunday, November 16, 2025. So, okay, 1 week o 1 Sunday from Christ the King. No? Kasi alam natin yung Christ the King, which is next Sunday, November 23, it is the end of the current liturgical year. Kasi magsisimula na naman yung bagong cycle kasi Advent season na naman. Diba? Ang end ng liturgical year ng Catholic Church is with the Feast of Christ the King, which is next Sunday. So, ang gospel ngayon is yung tinatanong si Lord ng mga tagasunod niya kung ano daw ba yung mangyayari sa end. Yun na nga, sinabi rin ni Father Joel na nakalagay sa Bible kung ano yung pwedeng mangyari na nangyayari na sa panahon ngayon, no? False Messiah, false prophets, wars, yung kahit nung early Christians, ipapapata, yun na, nangyayari na rin yan, no? Yung early churches, yung mga apostles ni Lord died horrible deaths, except for Saint John the Beloved, na yun yung namatay natural cause. Yeah. So, alam na natin lahat yan. But, yun na nga, no? Yung sinasabi rin ni Father Joel na marami sa atin yung takot, yung nangyayari in the end, hindi pa naman nangyayari. Yun ang sinasabi rin ni Father Joel kasi meron tayong hindi mabitawan. Lahat tayo merong hindi mabitawan. No, yung dapat nagawa natin na hindi natin nagawa. No, na ayaw nyong ma-experience ng ibang tao, kahit na meron na kayong ginawa, pero gusto nyo pa sobra. Dahil pakiramdam nyo nakukulangan kayo, you try to control everything. Sasabihin nyo, bakit yung ibang tao yung gusto niyang kasama, pamilya niya, hindi. Yun ang sinasabi ko. Hindi mo makokontrol yung isip ng isang tao, kung ano yung kanyang gusto, kung saan siya komportable. Diba? Kasi masyado tayong nag-aano doon sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Diba? Dito na lang sa amin sa PWD, no? Hindi nag-succeed yung project, nag-effort kami, then hindi tumuloy yung pasyente, hindi na namin kontrolado yun. Even the barangay knows that. Although sayang, kasi nag-effort ka, pero hindi mo naman makokontrol yan eh. Diba? Basta sa'yo, tinulungan mo siya. Pero, lesson learned, kailangan siguraduhin sa susunod. Kasi hindi naman biro din yung makiusap sa barangay din. Ganun yung mangyayari, di ba? Hindi naman din biro yung Kailangan lang siguraduhin at kailangan mas anuhin pa natin yung orientation. Yung pakikipag-usap sa pasyente, tsaka sa representative, at saka dun sa family. Yeah? Masyado tayong no? Pagka, iniisip natin, bakit? Mas komportable siyang ganito, tayo yung dapat. We can never control that. Kung hindi komportable sa inyo yung isang tao, you can never control that. Kung ano yung ginawa mo, may hangganan yung mo, so wag mo nang isipin. Nadala mo na nga sa, naibigay mo na yung isang kamay mo, naibigay mo na yung kalahati na pagkain mo, wag mo namang ibigay yung natitira kasi paano ka naman. Diba? And then bigla yung sasabihin, ewan ko, tapos sasabihin nyo ba na dapat kumampi ka sa yun ang sinasabi ko, makokontrol mo ba yung eleksyon dito sa Pilipinas? Kahit iba yung binoto mo, pero yung binoboto ng nakararami is yung kalaban ng binoto mo. At mas marami bumoto doon sa kalaban na binoto mo, makokontrol mo ba yun? Hindi. We can control everything. The best thing we could do is give our best effort at maging mas discreet. Kasi minsan iniisip din natin, sayang eh. Hindi naman natin makokontrol kung masasayang. Diba? For as long as we do our part, hindi na natin kasalanan kung hindi nagtutuloy-tuloy kasi hindi nila ginawa yung parte nila.
Yun yung hindi maganda minsan eh, no? Na tayo na biniblame natin yung sarili natin o tayo yung nasisisi sa mga bagay na hindi naman ginawa nung kabila. Oh, 'di ba? Minsan ikaw pa sisisihin, sasabihin niyo, pag may nangyari diyan, ikaw sisisihin ko eh. Kayo na nga tinulungan, kayo pa maninisi. O, di ba yung mga pamilya na hindi kasi may mga tao na yung mga kapamilya nila, ibang tao pang tumutulong. And then yung ibang tao, yung pa masisisi. O, hindi na natin kasalanan yun kung ayaw silang tulungan ng kanilang mga kapamilya. Basta ang sa atin, tinulungan natin. And itong mas magandang paalala para sa akin, alam na natin mangyayari sa katapusan ng buhay natin o buhay ng kahit na sino tao. Kahit nga katapusan ng mundo eh. Pero walang substitute sa buhay ng isang tao. Hindi mo pwedeng ipalit yung isang tao para sa mahal mo sa buhay na namayapa na. Kumbaga nakikita mo yung mahal mo sa buhay do sa tao na yun. Hindi naman mabubuhay ang anak mo kung sakasakaling tulungan mo yung tao na yun. Hindi naman babangon sa libingan ng anak mo ang mahal mo sa buhay o ang anak mo kung ikaw ay magulang kapag itinuring mong parang anak yung tao na yun. Walang kapalit yun. So wag mong yung sasabihin yung gusto mong tumulong and then pag nasaid ka o nasagad ka, ikaw yung unang-unang magrereklamo. E di isasagot nyo lang, ewan ko ba. Ako masasabi ko, ako yung taong kailangan ko ng tulong. Pero hindi ako magsasabi na kapag pag nawala na tong tao na to, hindi na ako magpapanksyon. Hindi ko pwedeng gawin yun kasi napatunayan ko yun. Noong una, akala ko pag nawala si Sinang, mahihirapan na. Hindi pala. Kahit maski pa paano, kaya ko pala. Actually, mas marami nga akong natutunan nung nawala si Sinang kasi mas natuto ko mag-isa. Nung nawala yung mga klase ko sa computer science na si Ace Paragoyo at saka si Melissa Madeo, akala ko hindi ko kayang mag-isa. Kaya nga ako nag-educ para masanay akong mag-isa. Kaya rin ako Masters in Business Management o Masters in Business Administration. Ang oral defense ko ng business case analysis o case study, mag-isa lang ako. Kasi ayoko umasa sa iba. So in a way, meron akong aspeto na kaya ko pala. Pero hindi ko sinasabing hindi ko kailangan ng tulong Pero hindi ako overly dependent. Kailangan ko ng tulong. Siyempre, PWD ka nga Kaya PWD nga ako, hindi ko na maalis yun. Kailangan ko na tulong. Pero hindi ako yung magsasabi na paano na lang ako pag Hindi ako ganun na tao. So, yun lang po.